Magandang buhay! Ayan, mayong adlaw na naman po sa inyong mga palangga ko. Ayan, dito na naman po ang inyong lingkod, Triple C Cooking, at maghahatid po tayo sa inyo ng masarap na recipe, masarap pang merienda at swak na swak sa inyong pangnegosyo. O, diba? At dahil nga Holy Week ngayon, ang mga palangga, ay naisipan ko pong magluto ng masarap na merienda na swak ngayong Holy Week. Ayan, hindi lang pang Holy Week ang ating pang merienda mga palangga, kundi pang negosyo pa pwedeng lutuin araw-araw, pang tinda. O, diba? Napakasarap. Ayan, ang ating masarap na kasaba with sweet coconut or bukayo. Ayan, napakasarap. Kaya naman mga palangga, kung gusto nyo pong mapanood ang recipe nito, ano pa bang inaantay ninyo? Ay di watch nyo na yung full video. Ayan. Let's na mga palangga, tayo na po't magluto ng ating masarap na merienda na swak pang negosyo pa. O, diba? Ayan ang ating pinong-pinong pagkakagiling ng ating kamuting kahoy. Ayan, pinagiling po natin yan sa inyong market, sa market dito sa amin. At kumuha po ako ng medyo malaking lalagyanan dahil ililipat po natin dyan ang ating kamuting kahoy na pinagiling. Kasi pag dyan natin imimix sa maliit na lalagyan, baka po umawas. Ayan, lipat natin sa medyo malaki-laki. Dahil maglalagay pa tayo ng iba pang mga ingredients. Ayan, ayan, mix lang natin yung mga palangga. Ayan, at mayroon po tayong asukal na puti. Ilagay po natin yan, siguro mga 2 cup ng white sugar. Or depende po yan sa inyo. Tansyahin ninyo kung ayaw nyo po ng masyadong matamis, bawasan nyo lang po yung sugar. Ayan. Ang pinagiling ko pong kamuting kahoy na sa 1 kilo at kalahati, at ang ginamit ko po dyang asukal ay 1/4 lang po. Dahil ang ating kamuting kahoy ay mayroon na po siyang extra sweet. Ayan, matamis na po yung ating kamuting kahoy. Kaya hindi na po natin kailangan ng marami talagang asukal. Ayan. So, i-mekos lang natin yung mga palangging ulay. I-mix lang po natin yan. At maglalagay tayo dyan ng margarine, or much better kung mayroon kayong butter. Ayan, butter po ilagay ninyo. Ako, margarine lang ay sapat na. Hindi po masyadong maarte ang inyong lingkords. Pero kung nasa sa inyo po yung mga palangga, mas masarap pag butter po ang ilagay ninyo. Iyon, ating mekos lang po natin yan hanggang sa mag-mix po yung ating butter doon sa ating balinghoy or kamuting kahoy. Ayan, diba? Mekos lang. Mekos lang. Mr. Novade lang. Ayan po. So, na-mix na po natin ng maayos yung ating margarine. Ayan, na-mix na po siya or naghalo na siya sa ating kamuting kahoy or balinghoy. Ayan, balinghoy po kasi ang tawag sa amin yan sa Ilonggo. Awan ko po sa iba kung anong tawag nila dyan sa kamuting kahoy. Ayan, at nilagay po tayo dyan ng vanilla. Ayan, para yung aroma ng ating kakanin ay masarap na masarap. Ayan. At i-mix po natin yan ulit para mag-mix po yung vanilla doon sa kamuting kahoy at sa margarine syempre. Ayan. Ayan, at tapos na nga po nating i-mix yung ating kasaba. So, ayan ang ating kasaba flour or kasaba starch. Lalagyan pa natin ng tubig at i-mix po natin yan. Ayan. Mga palangga, medyo mahirap siyang haluin sa una. Pero pag natunaw na po yan mga palangga, ay madali na rin po siyang haluin. Para ka na lang rin naghahalo ng itlog. Ganon. Ayan. So una ay mahirap haluin, pero mamaya-maya okay na po yan. Tiyagaan lang po talaga. Ayun. O diba? Para ka na lang naghahalo ng itlog. Ayan, so tunaw na po yung ating kasaba starch or kasaba flour. Ilalagay na po natin yan sa ating mixture ng kasaba or balinghoy. Ayun, mekos lang natin yung mga palangga
So ayan na po lahat ng ingredient na ilagay na po natin. May margarine na po tayo, white sugar, at meron po tayo diyang kamuting kahoy or balinghoy na pinagiling, at nilagay na po tayo ng cassava starch. So okay na po yan mga palangga. Isisit aside na po natin yan. Nagdagdag lang po ako dyan ng isang basong tubig. Ayan. Kasi dapat po sa paggawa ng ganitong kakanin ay medyo watery po ang ating cassava dahil medyo takaw po siya sa tubig para lumambot yung ating cassava. So ayan yung ating steamer. Nilagyan ko na po. Maliit lang po yung steamer ko na yan. Pang isahan lang po yan. Yung isa ko pong malaking steamer ay nasa labas. Ayun. Ayan ang ating sweet coconut or bukayo na ilalagay din natin sa ating kakanin na gagawin. Ayan, kung wala kayong hulmahan ng mga ganitong kakanin, wala kayong hulmangan, pwede kayong gumamit ng tub. Yan kasi yung mga gamit na tub para hindi masayang. Gamitin nyo panghulmahan sa mga kakanin nyo. Pwede nyo gamitin sa paggawa ng sapin-sapin or mga kasaba, cheese kasaba, ganyan. Akin yan ang ginagamit ko madalas. Ayan po, naglagay po ako ng bukayo or sweet coconut sa pan or sa ating tub. At prines ko lang po ng tinidor. Ayan yung ating tinidor. Yan, i-press-press lang mga palangga. Ganyan lang po ang procedure ng paggawa ng ating kasaba with sweet coconut. Ayun. Ayan. Hindi ko alam kung may gumagawa na ito or na-upload na ito sa YouTube. Pero kasi itong recipe na ito ay sarili kong naisipang gawin. Ayan. O, nilagay na natin yung ating mixture ng kasaba. Ayan. Tinansya lang natin kung gaano siya kakapal kung ating maluluto. Ayan. Parang kalahati niya ang tub. Ayan. Dinagdagan pa natin kasi para nakontian tayo. Ayan na siya, guys. O, diba? Set aside natin yan at gagawa tayo ng mga 4 na tab niyaan para sulit yung ating pagsalang mamaya. Ayan, ulit-ulitin na natin yung procedure mga palangga. Ilagay po natin ang sweet coconut sa ating tab at i-press-press po natin. Ayan. Yan, gagawa tayo ng mga 4 na tab mga palangga. So, gawa po muna tayo. Mamaya na po tayo mag-talkative. Okay.
So, ayan. Last tab na po. Last tab na po yung ating lalagyan. Natapos din yung ating paghuhulma or pagpipress-press ng ating sweet coconut at paglagay ng ating balinghoy or mixture sa ating tab. Kaya naman, mga palangga, magsalang na po tayo para maluto na yan dahil nakakatakam. Ang sarap kainin. Ayan yung ating steamer. Kulong-kulo na yung ating tubig at naglagay na nga po tayo ng ating steamer. Ayan. Ayan, isa lang po ang kayang mailagay sa loob dahil maliit lang po talaga yan. Pambahay lang po talaga yan. Ayan. Bali, 2 tab lang po ang nailagay natin. Ayan. Sayang ang space, di ba? Pwede pang lagyan na sa gilid ng mga pangputo-puto. At ayan na nga siya mga palangga. Luto na siya agad-agad. Ayun, luto na siya guys. Oh, diba? Sarap. Alam nyo guys, mas masarap tong kainin pag malamig. Ayan, pag nilagay mo siya sa rep, tapos malambot na malambot. Ang sarap, grabe. So, ayan, hinango na po natin yung ating nalutong kasaba. Ayan. Ayan na siya guys. At palalamigin po muna natin yan. Hindi po natin siya tatanggalin dyan sa pan hanggang hindi po siya cool down or malamig. Kasi pwede po siyang masira or bigla siyang mag-flat kasi malambot po yung ating kasaba. Ayun. So, ayan na guys, yung ating pangalawang luto. Ayan. Hindi ko na binidyohan yung pagsalang kanina dahil siguradong mahaba na yung ating video. Ayan na po mga palangga. Lutong-luto na po yung ating kasaba. Yun. So, hanguin na po natin yan at ilalagay po natin sa ating lamesa. Ayan. Sa gilid ng ating lababo. Ayan na po mga palangga. Yung ating 4 tab. Ayan. Kahango lang, mainit-init pa. Pero yung iba gusto nilang kumain ng ganyan, ng mainit-init pa talaga. Swak na swak sa mainit na kape. Pero ako mas bet ko siya pag malamig. Sarap. Parang kumain ng kasaba ice cream. Yan. O, diba? Ang ganda ng pagkakagawa. Ang ganda ng pagkakaluto, mga indoy-inday. Ayan. Ay guys, may tip po pala ako sa inyo para hindi po dumikit yung kamuting kahoy sa tab or sa pan. Lagyan nyo po ng mantika yung gilid or oil. Ayan. Ayan na po siya mga palangga or butter or margarine. Kayo na pong bahala. So ayan, tinatansya natin kung gaano kalalaki yung paghiwa natin ng ating kasaba cake. Kasaba with sweet coconut. Ayun. Diba guys? Kita nyo ba yan? Naku mga palangga, try nyo pong lutuin ang recipe ito. Talaga namang hindi kayo magsisisi at babalik-balikan nyo po itong video na to at mag-comment down below kayo mga palangga kung nasarapan ba kayo sa aking ginawang recipe sa ating masarap na merienda sa hapon na pwedeng pang negosyo. Diba? Kaya lang siya kaisi gawin mga palanggi. Diba? Yan, hiwain nyo lang po yan. Ayan. Yun. Lamig kayo guys. Kita nyo ba yan? Yan. O, diba? Sticky siya. Sticky siya kaayo. Lamig kayo guys. Lamig kayo. Nakakatakam. Parang gusto ko ulit maggawa ngayon. Nakaraang araw ko lang kasi yan ginawa. Talaga namang napakasarap. Talagang sulit na sulit yung pagod sa luto. Ayan. Pag-steam. Ayan. So, ayan mga palangga. Thank you so much po sa inyong panonood ng aking YouTube channel. Ayan. Pa-subscribe naman and then click the notification bell para updated kayo sa aking mga uploads. So, ayan. Katakan. Diyos ko Lord. Diba? Lamig kayo guys. You must try this recipe. Hindi kayo magsisisi. Ayan. Thank you so much po. Bye-bye!